Sa gitna ng kagubatan ng mga bundok, dalawang ilog ang tahimik na umaagos, ngunit hindi kailanman nagtatagpo. Ako si Alon, ang diwata ng hilagang ilog. Araw-araw, pinagmamasdan ko ang mga alon na sinasalubong ng malamig na hangin mula sa hilaga. Ang tubig ay tila may sinasabi sa akin, isang kwento ng pag-asa, pagnanasa, at isang hindi matukoy na hinanakit. Bilang diwata, nararamdaman ko ang mga damdaming nakatago sa bawat patak ng tubig. Ang mga bulong ng ilog ay parang musika, isang simponya ng mga lihim na hindi ko lubos na maunawaan. Isa sa mga pinakamalaking lihim ay ang tagapagbantay ng Timog Ilog, si Bato. Hindi ko siya nakikita, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya sa bawat paghampas ng alon sa pampang. Minsan, sa kalaliman ng gabi, naririnig ko ang kanyang mga awit, malumbay, puno ng hinanakit, at may halong takot. Sa mga oras na iyon, parang may puwersa na humahadlang sa aming pag-iisa, isang harang na hindi ko maipaliwanag. Ano ang pumipigil sa amin? Bakit hindi kami maaaring magsama, tulad ng ibang ilog na nagtatagpo sa dulo ng kanilang paglalakbay? Isang gabi, nagising ako sa isang pangitain. Isang batang lalaki, maputla ang mukha, tila sinasalamin ng kagubatan ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang lumalapit siya sa ilog. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kwento ng dalawang ilog na hindi magtagpo. Laging may hadlang, isang pader na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Ang batang lalaki ay tila isang pahiwatig, isang mensahe mula sa tagapagbantay. Ano ang ibig sabihin ng kanyang presensya? Bakit siya ang napili ng ilog upang ihatid ang mensahe? Sa kanyang pagdating, naramdaman ko ang pagbabago sa daloy ng ilog. Ang mga alon ay hindi na kasing tahimik, may halong sigaw ng pagdadalamhati at pag-asa. Sa umaga, ang aking isip ay puno ng tanong, paano ko matutuklasan ang lihim na ito? Ano ang papel ni Bato sa kwentong ito? Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang aking pagnanasa na makilala siya, na malaman ang dahilan ng kanyang awit. Ngunit paano ko siya makikitang? Gayong ang aming mga landas ay tila walang pag-asa na magtagpo. Sa mga oras ng pag-iisa, iniisip ko ang mga posibilidad. Paano kung may paraan upang makilala ang tagapagbantay ng timog? Paano kung may puwersang maaring pumukaw sa harang na pumipigil sa aming pag-iisa? Ang bawat pag-iisip ay parang pangarap, isang pagnanasa na maaaring magdala ng kasagutan sa hindi maipaliwanag na misteryo. Ang gabi ay muling dumating at sa kanyang pagdating, narinig ko ang boses ni Bato. Ang kanyang awit ay lalo pang lumalalim, puno ng damdamin at pagnanasa. Sa kanyang awit, naramdaman ko ang tawag, ang hindi mapigilang pagnanasa na magtagpo. Ngunit paano? Papaano namin itatawid ang ilog na humahadlang sa aming dalawa? At sa isang iglap, may naramdaman akong kakaiba, isang puwersang bumalot sa akin. Ang ilog ay tila nagbago ang direksyon. Ang mga alon ay nag-iba ang kumpas. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang presensya ni Bato. Malapit, ngunit hindi pa rin makita. Ang kanyang puwersa ay tila sumasama sa agos, papalapit, ngunit may alinlangang hindi ko maipaliwanag. Ang aming mga damdamin ay parang alon, hindi mapigilan, hindi maawat. Ngunit sa kabila ng lahat, may tanong pa rin sa isip ko. Ano ang tunay na dahilan ng pag-iwas ng dalawang ilog na magtagpo? Ako'y nagising sa isang umaga na may kakaibang pakiramdam. Ang mga alon ng hilagang ilog ay tila may ibinubulong na hindi ko mawari. Sa tuwing sasayaw ang mga alon sa aking paanan, para bang may kwentong nais nitong iparating. Ako si Alon, ang diwata ng hilagang ilog, at ang aking buhay ay nakaukit sa tubig na ito. Ngunit sa araw na ito, isang pangungulila ang bumabalot sa akin, na tila may bahagi sa akin na nawawala.
Hindi nagtagal. Natuntun din ng mga mata ko ang pinagmumula ng aking pagkabagabag. Ang balita ng isang kakaibang pangyayari sa timog. Mayroon daw isang nilalang na naglalakbay sa tabi ng timog ilog, isang tagapagbantay na hindi pa nagkikita ng mga mata ko. Sa kabila ng aming distansya, naramdaman ko ang kanyang presensya, na parang may magnetismong humihila sa akin, papunta roon. Kinausap ko ang mga nilalang ng kagubatan, ang mga ibon, at ang hangin na palaging nagdadala ng mga balita. Sila ang nagsabi sa akin na ang tagapagbantay ng timog ay isang nilalang na puno ng hiwaga at tapang, na may misyon na protektahan ang timog ilog mula sa mga panganib. Sa kanilang mga kwento, siya ay matatag at mahinahon, ngunit may mga mata na tila puno ng lihim at pag-aalinlangan. Habang pinapakinggan ko ang mga alingawngaw, naramdaman ko ang lumalalim na koneksyon sa pagitan namin. Sa kabila ng aming hindi pa pagkikita, tila may sinulid na nag-uugnay sa aming mga kapalaran. Minsan, sa kalaliman ng gabi, habang ako'y nagpapahinga sa pampang, nararamdaman ko ang kanyang presensya, na para bang siya'y naroroon, nagpaparamdam sa pamamagitan ng malamig na hangin. Isang araw, nagpasya akong sundan ang aking kutob. Sa unang pagkakataon, umalis ako sa aking kinagisnang lugar upang hanapin ang nilalang na ito. Ang hangin ay naging gabay ko, at ang mga alon ay tila nagtutulak sa akin pasulong. Sa aking paglalakbay, marami akong natutunan tungkol sa mga kwento ng mga sinaunang diwata at tagapagbantay na minsang nagkakatagpo, ngunit hindi nagtatagal. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, narating ko ang pampang ng Timog Ilog. Doon ko siya nakita. Siya ay nakatayo sa gitna ng ilog. Ang kanyang anyo'y tila bahagi ng kalikasan mismo. Ang kanyang mga mata ay umaapaw sa kabutihan at saya, ngunit may bahid ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ako'y humakbang patungo sa kanya, at sa aming pagkikita, ang paligid ay tila nagliwanag at ang hangin ay nagkaroon ng musika. "Alon," sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang alon ng ilog na bumabalot sa akin. "Ikaw pala ang diwata ng hilagang ilog." "Oo," tugon ko. "At ikaw ang tagapagbantay ng timog. Matagal na kitang nararamdaman." "Ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo, ngunit parang matagal na tayong magkasama," sagot niya. Habang ang kanyang mga mata ay tila hinahanap ang sagot sa mga alon ng ilog. Sa aming pag-uusap, napagtanto ko na mayroon pala kaming parehong pangarap, ang pagkakaisa ng hilaga at timog. Ngunit may mga puwersa na pumipigil sa amin, mga sinaunang sumpa na naguutos, na hindi kami maaaring magtagpo. Ang aming mga ilog ay hindi maaaring magtapo dahil sa takot na baka magdulot ito ng malaking sakuna. Sa kabila ng mga babala, hindi namin mapigilang magkausap at magtawanan. Ang aming mga puso ay tila nahuhulog sa isa't isa, ngunit alam naming may nakatakdang balakid na hindi namin kayang lampasan. Ang bawat sandali mahalaga, ngunit ang bawat oras na lumilipas ay nagdadala rin ng pangamba. At sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang tubig mula sa hilagang ilog ay biglang umapaw, naglalakbay pababa sa timog. Ang mga alon ay tila naglalaban, ngunit sa kaibuturan ay nagtatangkang magkaisa. Agad na sumilay ang takot sa aming mga puso. Alam naming ito ay isang babala, isang paalala ng sumpa na nag-uugnay sa aming mga ilog. Sa huling sandali ng aming pagkikita, isang malakas na agos ang dumating at kami ay nahiwalay ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba, ngunit may pag-asa pa ring naglalaro sa kanyang mga labi. "Alon, tandaan mo ito," sigaw niya. Ang kanyang boses ay dinadala ng hangin. "Hindi ito ang katapusan. Ang ating mga ilog ay may kwento pang isusulat." At sa mga salitang iyon, ako'y naiwan sa pampang ng Timog Ilog
na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang aming mga landas ay naghiwalay, ngunit ang aming kwento ay hindi patapos. Mayroon pang lihim na naghihintay na matuklasan at may pag-asa pa ring nagsasabing balang araw ang dalawang ilog ay maaaring magtagpo. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, palaging may kakaibang puwersa na humihila sa akin papunta sa timog. Ako, ang diwata ng hilagang ilog, ay palaging nasanay sa malamig na agos ng tubig, sa katahimikan ng mga puno na tila mga bantay ng kalikasan, at sa mga awit ng hangin na tila mga pabulong na kwento ng nakaraan. Subalit, ang timog ay isang misteryo na palaging umaakit sa akin. Mainit, masigla, at puno ng buhay na tila palaging sumasabog sa paligid. Isang araw, sa ilalim ng buwan na tila isang matang nagmamasid sa bawat kilos ko, nagpasya kong sundin ang tawag ng aking puso. Ang paglalakbay patungo sa timog ay puno ng mga panganib at hamon, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong dapat kong malaman ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Bakit nga ba ang dalawang ilog na ito ay hindi kailanman nagtagpo? Sa aking paglalakbay, naramdaman ko ang bawat pagbabago sa paligid. Ang hangin ay nag-iba ng amoy, ang mga ibon ay humuni ng kakaibang tono, at ang lupa ay tila may kakaibang tibok na hindi ko pa nararanasan. Sa bawat hakbang, nadarama ko ang lumalalim na koneksyon sa mundo na hindi ko pa nakikita. Hanggang sa narating ko ang hangganan ng timog, kung saan sa wakas nakilala ko ang tagapagbantay ng timog. Siya ay isang nilalang na puno ng misteryo. Ang kanyang mga mata ay tila mga batis na puno ng lihim, at ang kanyang presensya ay may kakaibang init na nakakapagpasigla. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit sa kabila ng una naming pagkikita, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa kanya. Isang bagay na tila palaging naroon, ngunit hindi ko lang matukoy. Diwata ng hilagang ilog, wika niya. Ang boses ay tila malumanay na agos ng kanyang ilog. Bakit ka nagpunta rito? Tagapagbantay ng timog. Tugon ko. Matagal ko nang nararamdaman ang tawag ng timog. Dala ito ng aking puso. At nais kong malaman ang dahilan kung bakit ang ating mga ilog ay hindi magtagpo. Ngumiti siya, isang ngiti na tila puno ng lihim. May kwento sa likod ng ating mga ilog, isang kwento ng nakaraan na hindi na ipasa sa iyo. Habang kami ay nag-uusap, unti-unti niyang ibinahagi ang alamat ng dalawang ilog. Sa simula, ang hilaga at timog ay iisang ilog lamang. Ngunit dahil sa isang sinaunang sumpa mula sa mga Diyos ng kalikasan, nahati ang ilog sa dalawa upang maiwasan ang isang sakuna na maaaring magwasak sa kalikasan. Ang sumpa ay naglalaman ng isang babala. Ang dalawang ilog ay hindi maaaring magtagpo hanggat ang kanilang mga tagapangalaga ay hindi natutunan ang kahulugan ng sakripisyo at pag-unawa. Nang marinig ko ang alamat, nagising ang isang malalim na damdamin sa aking puso. Ang sumpa ay tila isang pahiwatig na dapat naming harapin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-asa at pag-aalinlangan, at sa sandaling iyon, alam kong dapat naming subukan ang imposible. Kailangan nating subukan, wikang ko, puno ng determinasyon. Kung ang sumpa ay hinulmaan ng pag-unawa at sakripisyo, maaaring iyon din ang susi upang ito'y mapawi. Ngunit bago kami makapagplano ng aming pagsubok, isang kakaibang puwersa ang dumaan sa paligid. Ang hangin ay biglang nag-iba, at ang mga hayop sa paligid ay tila nagmadaling magtago. Isang matandang diwata na hindi ko pa nakikita ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Nagbabanta ang panganib, babala niya. Ang kanyang tinig ay tila malalim na agos ng karunungan. Ang sumpa ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang babala sa inyong mga desisyon.
Ang pagtatagpo ng dalawang ilog ay magdadala ng hindi inaasahang kapalaran. Naguluhan kami ni tagapagbantay ng timog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alinlangan at ang akin ay puno ng pagnanasa na malaman ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng babala ng matandang diwata, alam kong kailangan naming malaman kung ano ang nakalaan sa amin. Sa aming pag-uusap, nagdesisyon kami na susubukan naming baguhin ang kapalaran. Subalit, sa likod ng aming pagnanais na magtagpo ang dalawang ilog, naroon ang pag-alinlangan kung ano nga ba ang magiging kapalit nito. At sa huling sandali ng aming pag-uusap, isang kakaibang alon ang dumaan sa paligid. Isang alon ng kadiliman na tila may dala ng misteryo. Sa kabila ng takot, alam kong ito na ang simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa at panganib. Ano nga kaya ang nakalaan sa amin sa pagtatagpo ng dalawang ilog? Sa kabila ng aming pagnanasa, ang sumpa ay tila isang pahiwatig na dapat naming harapin. Ngunit ang panganib na dala nito ay hindi namin matutukoy hanggang kami ay naroroon na mismo sa kalagitnaan ng aking paglalakbay bilang diwata. Ng hilagang ilog, madalas kong maramdaman ang malamig na hipo ng alon sa aking mga paa. Tila ba ito'y isang paanyaya sa akin na manatili sa agos na nakasanayan. Subalit, sa kabila ng tila tahimik at payapang daloy, may mga bulong ang hangin na daladala mula sa timog. Mga bulong na tila musika, magaan at mapangakit na nagpapasikdo sa aking puso. At sa bawat pagdampi ng simoy na iyon, nararamdaman ko ang hindi may paliwanag na kawalan, isang bahagi ng aking kaluluwa na tila hinahanap ang hindi nito maabot. Isang umaga, habang ang hamog ay nakabalot pa sa mga puno at ang araw ay nag-aalangan pang sumilip, nakarinig ako ng mga yabag mula sa kabilang pampang. Bumilis ang tibok ng aking puso sapagkat alam kong ang tagapagbantay ng timog ang dumarating. Sa bawat hakbang niya ay tila bumibigat ang paligid, hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa bigat ng mga salitang nais kong ipahayag, ngunit hindi ko magawang ihayag. Diwata, kanyang tawag, tinig na puno ng paggalang at pag-aalala. Bakit patuloy kang nag-iisa sa iyong pampang? Ngumiti ako sa kanya, nang may pilit na saya. Tagapagbantay, alam mo naman sigurong ang tadhana natin ay manatili sa ating mga ilog. Ngunit, bakit tila lagi kang nasa aking isip? Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga damdaming hindi ko mabasa. Ikaw, diwata ng hilaga, ay bahagi ng aking araw-araw. Sa bawat pag-agos ng iyong ilog, naririnig ko ang iyong awit. Kahit na hindi pa tayo nagtatagpo sa pisikal na daigdig, tila ba ang mga damdamin natin ay naglalakbay na sa isa't isa. Tumingin ako sa himpapawid, pinipilit na itago ang pamumula ng aking pisngi. Ngunit paano tayo magtatagpo kung ang ating mga ilog ay takot sa pagsasanib? May mga kwento ng mga naunang mga nilalang na nagtangkang magtagpo, ngunit namuhay sa kalungkutan. Pumuntong hininga siya, at sa pagtitig niya sa akin, ay naramdaman ko ang bumibigat na alon ng kanyang pagnanasa at pag-asa. Diwata, sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, natututo tayong mabuhay. Marahil ay hindi natin kailangang magtagpo upang maipadama ang ating pagmamahal. Marahil ay sapat nang malaman natin na ang ating mga puso ay magkarugtong. Nagpatuloy ang aming mga pag-uusap sa gilid ng aming mga ilog. Sa bawat araw na dumaan, mas lalo kong naunawaan na ang aming mga ilog ay simbolo ng aming pag-iral. Palaging magkalapit, ngunit hindi kailanman magtatagpo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming mga damdamin ay tila tubig na hindi magapi ng hangganan. Isang gabi, habang ang kalangitan ay puno ng mga bituin at ang buwan ay tila nakangiti, nagising ako sa isang panaginip. Isang tinig ang bumubulong sa akin mula sa kailaliman ng tubig. Diwata,
Oras na upang piliin mo ang iyong landas. Nang bumangon ako, nakita ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna ng ilog. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng buwan at sa kabila nito, nakita ko ang anino ng tagapagbantay. Tila ba siya ay naroroon, subalit wala rin. Tinawag ko siya, ngunit sa halip na sagot, isang alingawngaw ng kanyang tinig ang bumalik sa akin. Kinuha ko ang aking tapang at lumapit sa liwanag. Sa bawat hakbang ko papalapit, naramdaman ko ang malamig na haplos ng tubig sa aking mga binti hanggang sa tuluyan akong lamunin ng liwanag. Sa loob nito, nakita ko ang isang mundo kung saan ang hilaga at timog ay nagtatagpo. Isang lugar kung saan walang hangganan ang pag-ibig at walang hadlang ang mga ilog. Ngunit, bago ko pa man magawang abutin ang tagapagbantay, isang malakas na agos ang dumating at ako'y itinulak pabalik sa pampang. Nagising ako sa gilid ng ilog, basa at nanginginig. Ang liwanag ay naglaho at ang agos ng ilog ay bumalik sa dati nitong anyo. Habang ako'y nakaupo, tinatanong ko ang sarili, ito ba'y isang panaginip lamang o isang pahiwatig ng kapalaran na maaari naming baguhin? Sa kalaliman ng aking puso, alam kong mayroong isang landas kung saan ang aming mga ilog ay maaaring magtagpo, ngunit sa anong halaga? At sa dulo ng aking pagmuni-muni, isang bulong ang dumating mula sa hangin, isang mensahe mula sa tagapagbantay. Diwata, hindi tayo mag-iisa sa ating mga ilog. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat agos ng tubig, magkakasama tayo. Hanggang sa araw na iyon, patuloy tayong mangarap. Sa pagpatak ng hating gabi, ang hilagang hangin ay muling humaplos sa aking pisngi habang naglalakad ako sa pampang ng ilog. Ako si Alon, ang diwata ng hilagang ilog. Sa kabila ng malamig na hangin, ang init na dulot ng aking mga alaala kay Amihan, ang tagapagbantay ng timog, ay di maalis sa aking isip. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaibigan, laging may pader na humahadlang sa aming mga puso. Ang pader na iyon ay ang dalawang ilog na kailanman ay hindi magtatagpo. Minsan, sa gitna ng aming pag-uusap, naitanong ko kay Amihan kung bakit ang dalawang ilog na ito ay ayaw magsama. Ito'y isang sinaunang sumpa. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Ang sumpa ng dalawang magkasintahan na hindi nagtagpo noon at ang kanilang mga luha ang naging dalawang ilog na ito. Ako'y nangilabot sa kanyang kwento. May paraan ba upang mabago ang sumpa? Tanong ko, umaasa na may pag-asa pang mabuo ang aming ugnayan. May paraan, sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Ngunit ito'y may kapalit. Ang sumpa ay mamababago lamang kung ang dalawang ilog ay muling magtatagpo sa isang gabi ng kabilugan ng buwan sa pamamagitan ng sakripisyo ng dalawang pusong nagmamahalan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa aking puso. Kung kami nga ang magsasakripisyo, kami ba ay mawawala sa mundong ito? Ngunit sa kabila ng takot, ang tawag ng pag-ibig ay mas matimbang sa akin. Handa akong gawin ito. Sambit ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Nagulat si Amihan sa aking sinabi, ngunit sa kanyang mga mata ay nabanaag ko ang pag-asa. Kung iyan ang iyong desisyon, Alon, ako'y kasama mo. Sagot niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. At dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang liwanag ng buwan ay tila bumabalot sa buong kalangitan at ang dalawang ilog ay nagningning sa ilalim ng kanyang liwanag. Kami ni Amihan ay naglakad patungo sa gitna ng dalawang pampang, kung saan ang dalawang ilog ay naglalapit. Ngayon na ba ito? Tanong ko, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Oo, ngayon na, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. Kami naghawak ng kamay
At sa isang iglap, naramdaman namin ang puwersa ng ilog na tila inaanyayahan kami sa kanilang gitna. Ang tubig ay umapaw at kami niyakap ng malamig na agos. Sa kabila ng takot, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Ang mga ilog ay unti-unting nagtagpo at sa gitna nito, kami ay naglaho sa kanilang agos. Ngunit sa halip na kadiliman, isang liwanag ang bumalot sa amin. Sa gitna ng liwanag na iyon, naramdaman namin ang kakaibang presensya. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang inyong sakripisyo ay hindi kinakailangan, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa pisikal na pagkikita. Kami nagising mula sa aming pagkakalubog, at sa aming harapan ay isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan. Ako ang tagapamagitan ng mga ilog, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Ang dalawang ilog ay nagtagpo na, hindi sa pisikal na anyo, ngunit sa espiritual na ugnayan. Kayo'y pinili upang ipakita na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo. Kami ni Amihan ay nagkatinginan. Ang aming mga puso ay puno ng ligaya. Ngunit paano po nangyari iyon? Tanong ko. Ang aking isip ay puno ng pagtataka. Ang inyong pag-ibig ay sapat upang baguhin ang sumpa, sagot ng matanda. Ang dalisay na pag-ibig ay kayang lampasan ang kahit anong hadlang, kahit ang sumpa ng dalawang ilog na ito. Sa oras na iyon, ang dalawang ilog ay tila naglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan, at sa kanilang lugar ay isang bagong ilog, ang ilog ng pag-asa. Sa kabila ng aming sakripisyo, kami ay nanatiling buhay. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang aming kwento ay naging alamat na ipinapasa sa bawat henerasyon, ang alamat ng dalawang ilog na ayaw magtagpo. Ngunit sa pamamagitan ng dalisay na pag-ibig, sila'y nagtagpo hindi sa pisikal na anyo, ngunit sa espiritual na ugnayan. Ngunit sa likod ng kwento, may isang lihim na aking natuklasan. Ang matandang lalaki ay hindi lamang tagapamagitan. Siya ay ang tunay na diwata ng dalawang ilog na nagbabalik upang ipakita sa amin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa kanyang pagbabalik, kami ni Amihan ay pinili upang ipagpatuloy ang kanyang misyon, ang misyon ng pagpapahayag ng dalisay na pag-ibig sa mundong ito. Sa huli, ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa sakripisyo, kundi sa simula ng bagong paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat ng ligaya, ang tanong ay nananatili. Ano ang susunod na hakbang sa aming misyon? Ang sagot ay nasa aming mga kamay at sa aming mga puso. Noong mga sandaling iyon, ang pag-agos ng aming mga ilog ay tila napakalakas. Ako, ang diwata ng hilagang ilog, ay matagal nang nananabik na makilala ng lubos ang tagapagbantay ng timog, subalit lagi na lamang may hadlang na pumipigil sa aming paglapit. Ang mga hangin ng hilaga ay laging malamig at puno ng alingawngaw ng mga dati ng alamat, habang sa timog naman ay laging mainit at puno ng mga bulong ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming mga puso ay patuloy na naghahanap. Isang umaga, habang ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa ulap, nagpasya akong subukan ang aking kapalaran. Bakit hindi ko kaya suungin ang agos at hanapin siya? Tanong ko sa sarili habang pinagmamasdan ko ang mga alon na tila may sariling buhay. Taglay ang pag-asa, hinanda ko ang aking sarili na lumangoy sa ilog na, sa kabila ng lahat, ay tila isang misteryo pa rin sa akin. Habang ako'y papalapit ng papalapit sa dulo ng aking ilog, naramdaman ko ang kakaibang init na dumarating mula sa timog. Siya na kaya ito? Bulong ng aking puso. Bawat hakbang na aking ginagawa ay tila may kasabay na kaba at pananabik. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naalala ko ang mga bilin ng mga nakatatanda.
Ang dalawang ilog ay hindi kailanman dapat magtagpo. Ngunit bakit nga ba? Bakit hindi pwedeng magtagpo ang Hilaga at Timog? Ang mga tanong na ito ang tumulak sa akin upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Nang ako'y makarating sa pinakagilid ng aking nasasakupan, nakita ko siya, ang tagapagbantay ng Timog. Siya'y nakatayo sa dulo ng kanyang ilog, tila may hinihintay. Diwata ng Hilagang Ilog, tawag niya sa akin, at ang kanyang tinig ay halos malunod sa ingay ng mga alon. Bakit ka nandito? Tagapagbantay ng Timog? Sagot ko, hindi mo ba nararamdaman? May puwersang nagtutulak sa atin upang magkita at magtagpo. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga ulap ay nagdilim at ang mga alon ay tila nagalit. Ano ang nangyayari? Tanong ko, habang ang paligid ay nagsisimulang magbago. May dahilan kung bakit hindi dapat magtagpo ang ating mga ilog. Wika niya, at sa kanyang mga matay may kirot. Ang ating pag-iibigan ay maaaring magdulot ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng kanyang babala, ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa damdamin. At sa aming paglapit, isang mahiwagang liwanag ang lumitaw sa pagitan ng dalawang ilog. Ang liwanag na iyon ay tila naglalaman ng lahat ng alaala at pangarap na hindi namin nabigyan ng katuparan. Anong liwanag ito? Tanong ko, habang kami ay nilulukuban ng liwanag. Ito ba ang katapusan ng lahat? Hindi siya sumagot, bagkus ay tinitigan niya ako ng buong pagmamahal. At sa mga sandaling iyon, nakita ko ang mga bagay na hindi ko pa noon naiisip. Ang mga pangarap namin na magkasama, ang mga alaala ng aming mga unang pagkikita, at ang mga posibilidad ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, ang liwanag ay unti-unting naglaho at kami ay napalibutan ng kauhawan at pangungulila. Hindi ito ang katapusan. Sambit niya sa akin, puno ng determinasyon. Ito ay simula pa lamang. Sa likod ng aming mga damdamin, may isang boses na tila nagmula sa kalawakan. Ang dalawang ilog na ito ay mag-uugnay sa hinaharap. Ang inyong kwento ay magiging alamat na magbibigay inspirasyon sa iba. At sa huling pag-ikot ng hangin, kami ay nagpasya. Ang aming mga ilog ay hindi kailanman magtatagpo sa pisikal na anyo, ngunit ang aming mga puso ay magkasama na sa isang mas mataas na antas. Subalit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko inasahan. Isang huling hiyaw mula sa hangin. Diwata ng Hilaga, may lihim na hindi mo pa nalalaman. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang sikreto na bumabalot sa aming pagmamahalan. Ano ang lihim na ito? At paano ito makakaapekto sa aming kapalaran? Sa gitna ng pag-asa at pag-aalinlangan, ang kwento namin ay nagpatuloy. At ang mga sagot ay nakatago pa rin sa misteryo ng dalawang ilog na ayaw magtagpo. Sa paglipas ng mga araw, ang alingawngaw ng aming mga pangalan ay tila musika sa bawat sulok ng kagubatang tahanan ng Hilagang Ilog. Ako si Alon, ang diwata ng Hilagang Ilog, na sa kabila ng aking kapangyarihan ay tila nakatali sa mga patakarang lumulutang sa pagitan ng mga dahon ng lumang libro ng alamat. Ang pahayag ng aming pag-ibig ni Taga, ang tagapagbantay ng Timog, ay naging lihim na bulong sa hangin, isang kwento ng dalawang ilog na hindi kailanman dapat magtagpo, ngunit sa aming mga puso'y nagkatagpo. Ang aming mga tagpuan ay palaging sa tabi ng ilog, kung saan ang tubig ay tila may sariling pag-unawa sa aming nararamdaman. Ang buhos ng ulan sa umaga ay sumasayaw sa ibabaw ng ilog, at sa bawat patak nito, nararamdaman ko ang pag-asa. Isang pag-asang tila nagiging mas mahirap abutin sa bawat araw na lumilipas. Alam kong may mga mata na nagmamasid sa amin. Ang mga mata ng mga lumang diwata na nagmamay-ari ng mga batas ng kalikasan. Isang gabi,
habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap. Naramdaman ko ang kakaibang presensya sa hangin. Ang ilog ay tila nag-iba ng daloy. Ang mga alon ay nagmimistulang humihinga ng mabigat. Sa aking paglalakad, narinig ko ang isang tinig. Pamilyar, ngunit may dalang kaba. Si taga iyon, ang kanyang tinig ay tila bahagi ng hangin. "Alon," wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "May kailangan kang malaman." Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Sa bawat hakbang na papalapit sa kanya, nararamdaman ko ang bigat ng kung ano man ang kanyang sasabihin. Ang mga matatandang diwata at mga tagapagbantay ay nagkaisa. Aniya, tila nanginginig ang kanyang boses. May batas silang nais ipatupad. Ang paghihiwalay ng ating mga ilog? Paano mangyayari iyon? Paano natin hahayaang mangyari ang ganoong kalupitan? Ang aming mga ilog ay bahagi ng kalikasan. Isang tahimik na patunay ng aming pag-ibig. Ngunit ang mga batas ng kalikasan ay mas malakas kaysa sa aming mga puso. Hindi ko sila hahayaang gawin iyon, taga. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Ang ating pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa atin. Ito ay para sa kalikasan mismo. Ngunit sa kabila ng aking tapang, naramdaman ko ang kawalang katiyakan. Ang mga alon ng ilog ay tila nagsasabi ng kanilang sariling kwento, isang kwento ng pag-asa at pagkatalo. "May paraan," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pag-asa. Ngunit ito ay mapanganib. Ang kanyang plano ay tila isang alamat sa sarili nitong anyo. Kailangan naming bumuo ng isang tulay, hindi pisikal, kundi isang tulay ng pag-asa at katarungan. Kailangan naming ipakita sa mga matatandang diwata ang tunay na kahulugan ng aming pag-ibig, hindi para lamang sa amin, kundi para sa lahat ng nilalang na umaasa sa dalawang ilog na ito. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang kakaibang hangin, isang hangin na tila sumisipsip sa init ng aming pagmamahalan. Isang anino ang lumitaw sa likod ni taga. Isang anino na puno ng kapangyarihan at galit. "Narito siya," wika ni taga. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Ang anino ay hindi lamang isang anino, kundi ang diwata ng luma. Ang matandang tagapangalaga ng mga batas. Sa kanyang mga mata ay ang lamig ng mga siglo ng hindi nagbabagong batas. Sa kanyang kamay ay ang kapangyarihan ng paghihiwalay. "Alon, taga," wika niya. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hangin. "Ang inyong mga ilog ay hindi dapat magtagpo." Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Isang init na tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng aking diwa. Ang ilog ay nag-iba ng daloy, ang hangin ay naging tahimik, at sa isang iglap, naramdaman ko ang kapangyarihan ng pag-ibig na bumabalot sa amin. Ang mga mata ni Diwata ng luma ay nag-iba ng anyo. Mula sa galit ay naging pag-unawa. Sa huling sandali, nakaramdam ako ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang huling salita ay isang misteryo. Ang tunay na alamat ay hindi nagtatapos sa pag-ibig. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng hiwaga, ngunit sa sakripisyo. At sa kanyang pag-alis, naiwan kaming nagtataka. Ano ang sakripisyo na kailangan naming gawin? Ano ang tunay na halaga ng aming pagmamahalan? Sa hangin, naramdaman ko ang isang bagong simula, ngunit ito ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, ang aming mga ilog ay patuloy na dumadaloy, ngunit sa likod ng bawat alon ay ang misteryo ng sakripisyo na hindi pa namin naiintindihan. Ako si Alon, ang tagapagbantay ng timog. Ang mga alon ng aking ilog ay tila mga bisig na nag-aabot sa malawak na kalawakan. Ngunit sa kabila ng aking pagnanasa, nananatili akong nakatali sa kinasanayan kong kumot ng tubig. Ang aking puso, bagamat puno ng katatagan, ay may lihim na pagnanasa.
sa diwata ng hilagang ilog. Siya ang likas na kagandahan na hindi ko magawang abutin. Sa bawat araw na lumilipas, pinagmamasdan ko ang mga bulaklak sa pampang ng aking ilog na unti-unting nagiging malambot at matamlay. Ang kanilang dating makulay na pamumulaklak ay tila nababalot ng kalungkutan ng kasalukuyan. Sa kabila ng kanilang pagbagsak, hindi ko maialis ang aking paningin sa liwanag na nagmumula sa hilaga, kung saan ang diwata ng hilagang ilog ay nagkukubli sa likod ng mga ulap ng misteryo. Sa wakas, nagpasya akong maglakbay sa hilaga, sa kabila ng mga babala ng mga matatandang tagapagbantay. Sinabi nila na ang mga ilog ay may sariling buhay, sariling mga batas, at ang pagtatangka na pag-isahin ito ay maaaring magdala ng kapahamakan. Ngunit ang aking puso ay hindi natatakot sa panganib. Ang pagnanasa kong makilala ang diwatang iyon ay higit pa sa anumang takot na maaari kong maramdaman. Nang marating ko ang hilaga, ang hangin ay tila may ibang ritmo. Sinasalubong ako ng malamig na halik ng hangin. Ang mga punong kahoy ay nagsasayaw sa kanilang sariling musika at ang mga ibon ay nag-aawitan ng mga harana ng pag-asa. Sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang diwata ng hilagang ilog, si Lyra. Ang kanyang buhok ay tila isang agos ng ginto na umaagos sa kanyang balikat, at ang kanyang mga mata ay mga tala na kumikislap sa kadiliman. Hindi ko inaasahan ang iyong pagdating, Alon. Wika niya. Ang kanyang tinig ay tila isang awit na bumabalot sa akin. Ang aking puso ay matagal nang nananabik na makita ka, Lyra. Sagot ko, hindi maikubli ang aking damdamin. Ngunit sa likod ng kanyang nakangiti, naramdaman ko ang isang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na hindi ko mabasa. At sa kabila ng aming pagkikita, ang mga ilog ay nanatiling magkalayo. Tila may hadlang na hindi ko mawari. Kailan pa kaya magtatagpo ang ating mga ilog? Tanong ko, umaasa sa kanyang kasagutan. Ngunit ang kanyang sagot ay isang palaisipan. Ang ating mga ilog ay may sariling daan. Alon, hindi madali ang paglalakbay na ito. Sa aming pag-uusap, unti-unting lumitaw ang isang liwanag mula sa kailaliman ng kanyang ilog. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pangitain ng dalawang ilog na magkasama. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkikita, isang malalim na bangin ang nagbubukas. Tila isang sugat na hindi magagamot. Mayroon tayong kapangyarihan, Alon, patuloy ni Lyra. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Ang ating pag-iisang daan ay maaaring magdala ng kapahamakan sa buong kaharian. Ang kanyang mga salita ay tila mga alon ng pangamba na bumalot sa aking puso. Ngunit sa likod ng takot, naramdaman ko ang kanyang pagnanasa. Ang kanyang mga mata ay umiiyak ng pagnanasa, isang pagnanasa na matagal ko nang nararamdaman. Sa kabila ng aming mga pagdududa, nagpasya kaming sundan ang pangitain. Ang pagtatalik ng dalawang ilog ay hindi maaaring pigilan. Ngunit sa likod ng aming desisyon, alam kong may panganib na naghihintay. Isang gabi, habang ang buwan ay nasa kaitaasan, nagpasya kaming isakatuparan ang aming plano. Ang hangin ay puno ng pangako ng pagbabago. Ngunit sa likod ng liwanag, naramdaman ko ang anino ng panganib. Sa aming pagkikita, isang halik ang nagpatibay sa aming desisyon. Isang halik na may kapangyarihang magdala ng buhay o kamatayan. Ngunit sa gitna ng aming pag-iisang daan, naramdaman ko ang pagsabog ng ilog, isang puwersa na hindi ko inaasahan. Ang tubig ay nagbabalik tanaw sa amin, tila mga kamay na naglalaban para sa kaligtasan. At sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang pagkawala. Hindi ko alam kung si Lyra ay magbabalik. Ang kanyang presensya ay nawawala sa hangin. At ang aming pangarap ay tila isang bangungot na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng aming pagsisikap, ang dalawang ilog ay nanatiling magkalayo.
Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang aking pagnanasa ay nananatiling buhay, umaasa na balang araw. Ang aming mga ilog ay magtatagpo, at ang aming mga puso ay magiging isa. Isang hangin ang bumalot sa akin, at naramdaman ko ang kanyang presensya, ang kanyang pagnanasa, na magbalik. Ngunit sa likod ng hangin, isang bulong ang narinig ko, isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang nagbukas ng daan, isang daan na hindi ko inaasahan. Ano ang kapalaran ng aming mga ilog? Ang tanong na ito ay nananatili, isang tanong na puno ng pag-asa at panganib. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang pagnanasa ay nananatiling buhay, ang pagnanasa na balang araw. Ang aming mga ilog ay magtatagpo sa kabila ng lahat ng hadlang. Sa bawat pag-agos ng aking ilog, patuloy ang pagdaloy ng mga alaala ng mga sandaling kami nagkasama ni Taga. Ako'y si Diwa, ang diwata ng Hilagang Ilog, at sa bawat pagbulong ng hangin na dumaraan sa aking pampang, naririnig ko ang kanyang tinig. Ngunit sa kabila ng aming mga pagtatangka, tila kapalaran ang humahadlang sa aming pag-iisang diwata. Noong una kaming nagtagpo, tila ang mga bituin ay nakikiisa sa aming pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay tila mga tala sa langit, kumikislap sa tuwing kami magtatama ng tingin. Hindi ko inasahan na ang tagapagbantay ng timog, na siyang bantay ng mga lihim ng kanyang ilog, ay magiging bahagi ng aking mundo. Subalit, sa tuwing kami naglalapit, ang mga alon ng kapalaran ay tila nagkakaroon ng sariling buhay, tinutulak kaming maghiwalay. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, naglakbay ako patungo sa hangganan kung saan nagtatapos ang aking ilog at nagsisimula ang kanya. Ang hangganang iyon ay tila isang manipis na tabing na hindi namin malampasan. Tumayo ako doon, umaasa, nag-aabang. At sa di inaasahan, dumating si Taga. Ang kanyang mga hakbang ay tila musika sa aking pandinig. Nakita ko ang pag-alinlangan sa kanyang mga mata, ngunit may kasamang pag-asa, tulad ng akin. Diwa, kanyang bulong, bakit tila ang ating mga ilog ay ayaw magtagpo? Ano ang lihim na bumabalot sa ating kapalaran? Napatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang puno ng tanong at pagnanasa. Hindi ko alam, Taga, ngunit nararamdaman kong isang mas malalim na puwersa ang humahadlang sa atin. Sa mga sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang lumitaw mula sa tubig. Ang mga alon ay nagkakaroon ng sariling buhay, sumasayaw sa ilalim ng mga bituin. Ang liwanag ay tila isang tala na bumaba mula sa langit. Hinawakan ni Taga ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay nagdala sa akin ng init na tila mula sa isang sinaunang apoy na matagal nang nakalimutan. Subalit habang kami magkasama, ang hangganan ng aming mga ilog ay biglang nagbago. Ang tubig ay tila nagwawala, bumubuo ng isang pader na hindi namin masira. Kami nagulat, at sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang bumalot sa paligid. Isang matandang tinig, puno ng awtoridad at karunungan. Mga anak ng ilog, bakit ninyo hinahangad ang hindi dapat? Tanong ng boses, na tila nagmumula sa hangin mismo. Si Taga ay nagulat, ngunit hindi siya natinag. Kami nagmamahalan at nais naming magsama, kahit na tila imposible. Ang boses ay tila natahimik, ngunit hindi nagtagal, nagpatuloy ito. Ang inyong mga ilog ay nagdadala ng magkaibang kwento, magkaibang kapalaran. Ang pagsama ng inyong mga ilog ay maaaring magdulot ng pagkawasak. Ako'y naguluhan, ngunit naramdaman ko ang katotohanan sa kanyang mga salita. Ngunit bakit? Ano ang mangyayari kung kami magsama? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang inyong pagsama ay magdadala ng bagyo, isang daluyong na hindi ninyo maiiwasan. Ang inyong mga ilog ay magbubunga ng isang puwersang hindi mapipigilan.
Kami nagkatinginan ni Taga, puno ng pangamba. Hindi namin inaasahan ang ganitong kasagutan. Subalit sa aking puso, naramdaman ko ang isang pagnanasa, isang kagustuhan na hindi kayang pigilan ng anumang babala. Ang boses ay muling nagpatuloy, ito'y hindi pa ang oras, ngunit ang oras ay darating. Sa huling sandali ng aming pagtatagpo, ang liwanag mula sa mga alon ay dahan-dahang nawala. Kami naghiwalay, puno ng pag-iisip at pag-aalinlangan. Ngunit sa aking puso, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko mawari. Sa pagbalik ko sa aking pampang, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga tala sa langit ay tila naglalakbay, nagsisimulang umikot sa isang bagong direksyon. Kami naghiwalay ni Taga. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang hangganan ng aming mga ilog ay tila bumubulong ng isang lihim, isang katotohanan na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang pag-asa, ang pagnanasa na balang araw, ang aming mga ilog ay maaaring magtagpo sa kabila ng lahat ng hadlang. Sa dulo ng gabi, sa ilalim ng mga tala, isang bagong tanawin ang bumalot sa akin. Ang mga ilog ay tila naglalakbay at naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang twist ng aming kapalaran ay nagsisimula at kami nakatayo sa hangganan ng isang bagong yugto. Sa simula ng aking paglalakbay bilang diwata ng hilagang ilog, palaging may kurot sa aking puso tuwing nakikita ko ang matandang agila na lumilipad sa kabila ng mapayapang tubig na aking binabantayan. Sinasalamin niya ang kalayaan na matagal ko nang hinahangad. Ang makawala sa mga tanikalang humahadlang sa akin na makatagpo ang tagapagbantay ng timog. Palaging may bulong sa hangin tuwing nakatayo ako sa pampang ng aking ilog, na tila isang lihim na awit na nagsasabing may iba pang mundo sa likod ng mga ulap. At sa bawat pag-agos ng tubig, nararamdaman ko ang pulso ng lupa, ang tibok ng puso ng mundo, na nagpaparamdam ng isang koneksyon na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa kabila ng mga babala ng mga nakatatandang diwata, hindi ko mapigilan ang aking sarili na maglakbay sa hangganan ng aking lupain. Sa likod ng mga makakapal na puno ng gubat, naroon ang timog ilog, na puno ng mga lihim na hindi pa nalalantad sa akin. Sinabi nilang delikado, ngunit sa tuwing nag-iisa ako, naririnig ko ang pag-awit ng hangin na tila nag-aanyaya sa aking makilala ang tagapagbantay ng timog. Isang araw, sa aking paglalakbay sa hangganan, natagpuan ko ang isang lumang tulay na nalimutan na ng panahon, bagamat ang mga kahoy nito'y marupok at tila nag-aanyaya ng panganib. May kakaibang kislap sa aking mata na nagtulak sa akin upang sumubok. Ang tulay na ito ang tanging daan patungo sa timog, sa lugar na pinagmumulan ng mga kwentong kinatatakutan ng aking mga ninuno. Ngunit sa halip na takot, nadarama ko ang isang uri ng kagalakan, isang pag-asa na pumupuno sa aking puso. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng tulay, naramdaman ko ang pag-init ng hangin. Ang mga dahon sa paligid ay sumasayaw sa ritmo ng mga alon, at ang mga ibon ay tila nag-uusap na may sariling wika. Sa gitna ng aking paglalakbay, biglang nagdilim ang kalangitan, bumuhos ang ulan na tila hindi nauubos. Ang mga patak nito ay nagiging musika sa aking mga tenga. Isang sinfoniya ng kalikasan na pumupuno sa aking kaluluwa. Sa kabila ng ulan, nagpatuloy ako. Hanggang sa aking pagdating sa kabilang dulo ng tulay, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, isang figura ang nag-aabang. Ang figurang matagal ko nang hinahanap. Ang tagapagbantay ng timog. Ang kanyang mata ay tila naglalagablab, puno ng mga lihim at kwento ng kanyang lupain. Ikaw ang diwata ng hilagang ilog. Ani niya, ang kanyang tinig ay tila awit ng hangin.
Oo, at ikaw ang tagapagbantay ng timog, sagot ko, puno ng pagkamangha at kaba. Sa aming pagtitig, naramdaman ko ang pag-agos ng enerhiya sa pagitan namin, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na tila nag-uugnay sa aming mga puso. Ang mga ilog na aming binabantayan ay tila nag-uusap. Ang kanilang mga agos ay sumasabay sa tibok ng aming damdamin. Ipinagbabawal tayong magtagpo, sabi niya, puno ng kalungkutan. Ngunit bakit tila tinatawag tayo ng mga ilog na ating binabantayan? Nang sandaling iyon, nasaksihan namin ang isang himala. Ang mga tubig ng Hilaga at Timog Ilog ay nagsimulang magtagpo, bumuo ng isang bagong agos na tila isang pagsasama ng aming mga kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kagandahan ng tagpong iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa, isang balakid na pumipigil sa aming pag-iisa. Sa aking pagtataka, napansin ko ang mga anino sa paligid, mga figura na tila nag-aabang sa aming bawat galaw. Ang mga ito'y mga lumang diwata, mga tagapangalaga ng batas ng kalikasan, na nagbabawal sa pagtatagpo ng mga ilog at sa aming pag-iisa. Sila'y mga bantay na nag-aalaga sa kaayusan ng mundo, at ang kanilang presensya ay tanda ng panganib sa aming nais na pagsasama. May oras pa tayo, bulong sa akin ng tagapagbantay ng timog, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Ngunit kailangan nating malaman ang lihim ng mga ilog, ang dahilan kung bakit tayo tinatawag sa kabila ng pagbabawal. Sa aming pag-aalay ng panata, na alamin ang lihim ng aming mga kinabibilangan, naramdaman ko ang pag-asa na pumupuno sa aking puso. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang kapalit ng aming pag-iisa? At sa aming paglalakbay, ano ang magiging kapalaran ng mga ilog na aming binabantayan? Sa gitna ng kaguluhan ng aming damdamin, naiwan ang tanong na walang kasagutan, isang cliffhanger na magtatakda ng direksyon ng aming mga puso at ng aming mga ilog. Sa pagpatuloy ng aking pakikipagsapalaran sa pag-unawa sa mga misteryo ng aming mga ilog, isang hindi inaasahang pagnanasa ang pumasok sa aking puso. Ako si Tala, ang diwata ng Hilagang Ilog, at sa kabila ng aming mga tungkulin na panatilihing hiwalay ang dalawang ilog, hindi ko maiwasang mabighani sa tagapagbantay ng timog. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan, at ang kanyang tinig ay musika na dumadaloy sa aking kaluluwa. Sa gitna ng mga gabi ng pagtatanong at pag-aalala, napagpasyahan kong alamin ang dahilan ng aming pagkakahati. Bakit nga ba hindi maaaring magtagpo ang aming mga ilog? Anong sinaunang sumpa ang nag-uugnay sa aming kapalaran? Sa aking puso ay umusbong ang kagustuhan na makita ang kabila ng agos, ang timog ilog na sa matagal na panahon ay naging misteryo sa akin. Isang umaga, habang ang sinag ng araw ay naglalaro sa ibabaw ng tubig, nagdesisyon akong sundan ang aking kuryosidad. Naglakbay ako patungo sa hangganan ng Hilaga at Timog, ang lugar kung saan ang mga ilog ay tila nag-away na mga magkasintahan na hindi maaring magtagpo. Doon ay nakilala ko si Liro, ang tagapagbantay ng Timog, na tila nag-abang sa akin. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata, puno ng pag-asa at takot. Sa aming pag-uusap, ibinahagi ni Liro ang isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. May dahilan kung bakit hindi magtagpo ang ating mga ilog, sabi niya, habang ang hangin ay naglalaro sa kanyang buhok. Isang sinaunang kasunduan ang ginawa ng ating mga ninuno, kung saan ang mga ilog ay simbolo ng dalawang magkasalungat na puwersa sa kalikasan, ang buhay at kamatayan. Kapag nagtagpo ang dalawang ilog, maaaring bumagsak ang balanse ng mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan. Mayroong iba pa, isang bagay na tila hindi niya maipahayag. Sa aming pag-uusap,
Napansin ko ang isang mahiwagang pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Isang bagay na tila bumabalot sa kanyang enerhiya na hindi ko maunawaan. Ano yan? Tanong ko, tinuturo ang pendant. Bumuntong hininga si Liro. Ito ay ang susi sa pag-unawa ng tunay na dahilan ng ating pagkakahati. Sagot niya. Ngunit ito rin ang susi sa sumpa na nag-uugnay sa ating mga ilog. Sa loob nito ay nakatago ang kapalaran ng Hilaga at Timog. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagnanasa na hawakan ang pendant. Sa tuwing tumitingin ako dito, nararamdaman ko ang isang koneksyon, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Ano ang mangyayari kung magtagpo ang ating mga ilog? Tanong ko, puno ng pag-alinlangan at pag-asa. Ang mundo ay maaaring magbago. Sagot ni Liro, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi natin alam kung ito ay sa ikabubuti o sa ikasasama. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy kami sa aming pag-uusap. Sinusubukang alamin ang misteryo sa likod ng pendant. Habang lumalalim ang aming koneksyon, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga ibon ay tila mas malaya sa kanilang paglipad. Ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng kagandahan at panganib. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, nagdesisyon akong kunin ang pendant mula kay Liro. Habang hawak ko ito, nararamdaman ko ang puwersang bumabalot sa akin, isang enerhiya na tila nag-uugnay sa akin sa Timog Ilog. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na tawag, isang tawag na humihiling sa akin na gawin ang imposible, ang pagtagpuin ang dalawang ilog. Sa aking puso ay umusbong ang pagnanasa, na isagawa ang isang bagay na hindi pa nagagawa. Sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang pagnanasa na baguhin ang kapalaran ng aming mga ilog. Ngunit sa aking paghawak sa pendant, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang mga ilog ay nagsimulang magtagpo. Ang kanilang agos ay nagsimulang magsanib, puno ng misteryo at pag-aalinlangan. Sa huling sandali ng aming pag-uusap, isang malakas na alingawngaw ang dumating mula sa pendant. Isang alingawngaw na puno ng mga lihim ng sinaunang kasunduan ng aming mga ninuno. Sa pagdapo ng mga alingawngaw, naramdaman ko ang isang puwersang bumabalot sa akin. Ang kapalaran ng Hilaga at Timog ay nasa aking mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang hindi inaasahang pagnanasa. Ang pagnanasa na baguhin ang mundo. Ang pagnanasa na isagawa ang isang bagay na hindi pa nagagawa. Ngunit sa kabila ng aking pagnanasa, naramdaman ko ang panganib. Ang panganib ng pagkawala ng balanse ng mundo. At sa huling sandali, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang pagputok ng liwanag mula sa pendant, puno ng misteryo at pag-iisa. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Isang tawag na nag-uugnay sa akin sa kapalaran ng aming mga ilog. At sa wakas, naramdaman ko ang isang hindi inaasahang pagnanasa. Ang pagnanasa na isagawa ang imposible. Ang pagnanasa na baguhin ang kapalaran ng aming mga ilog. Ngunit sa kabila ng aking pagnanasa, naramdaman ko ang panganib. Ang panganib ng pagkawala ng balanse ng mundo. Sa huling sandali ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Isang tawag na nag-uugnay sa akin sa kapalaran ng aming mga ilog. At sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang pagnanasa na isagawa ang imposible. Ang pagnanasa na baguhin ang kapalaran ng aming mga ilog. Ang tanong ay, magiging handa ba kami ni Liro na harapin ang mga konsekwensya ng aming pagnanasa? O ito ba ang simula ng isang trahedyang hindi pa natin maunawaan?